Oy! Ibanez punches are being thrown! Rosser was swinging at Ibanez. Naaalala nyo pa ba siya? Ang minsay import na dumaan sa PBA pero grabe kainitin ang ulo at napaka-moody nga nito. Siya si Ivan Johnson, ang tinaguri ang bad boy import sa PBA na kung saan naglaro taong 2015 at 2016 PBA Commissioner's Cup. Speaking of Ivan Johnson, bago pa man napadpad sa PBA ito, ay ito'y nakapaglaro sa pinakamataas na antas ng liga dito sa buong mundo na NBA. Nagkaroon ito ng 2 season para sa team ng Atlanta Hawks. So medyo fast forward tayo. Dumating si Ivan Johnson sa talk and text sa kalagitnaan na ng PBA Commissioner's Cup taong 2015 matapos palitan ang naunang import noon ng TNT na si Richard Howell. Sa pagkakadating ni Ivan Johnson sa TNT, naging boost ito para sa team na kung saan sila'y naging top 2 team na mayroong 8 wins and 3 losses na siyang nagkaroon ang team ng twice to beat advantage pagpasok sa unang round ng playoffs. At sa quarterfinals, dito nila nakaharap ang team ng Barako Bull na agad naman nilang napalaglag. At pagpasok ng semifinals, grabing impact ang ginawa nila na kung saan ginulat nila ang Pure Foods at tinalo nga ng gano'n na lamang sa pangunguna ni Ivan Johnson. At sa finals, dito ay naging dikit ang serye na siyang umabot pa ng Game 7 na kung saan nakuha ng talk and text ang kampyonato na may kartadang 4-3 sa conference na iyon. At dito nga nakamit ni Ivan Johnson ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa PBA. Bagamat matagumpay ang kanyang naging unang salta sa PBA dahil sa napachampion niya nga ang talk and text, pero medyo may pagkamasalimuot ang naging stint niya rito sa unang salta niya rito dahil na nga rin sa kanyang pagiging mainitin ng ulo. Sa mga hindi nakakaalam, isa si Calvin Abueva sa nakagirian nito. Alam naman natin, isa si Calvin Abueva sa local player sa PBA noon na may pagkamaangas din. Kaya naman nagkaroon ng puntong nagkagirian talaga ang dalawa na siyang umabot pa maging sa coach noon ng Alaska si Coach Alex Campton. After matapos ng game, nagkasagutan pa nga noon si Ivan and coach na si Alex Campton. Pero kinalaunan, bago mag-uwian, nagkabatiri naman. At bukod doon, ito pa. Yung punto namang nagkainitan si Matt Ganuelas Rosser at Ibanez noon. Ross versus talk and text na kung saan binato pa ni Kinyahan noon si Matt Ganuelas Rosser na bola. Kaya naman, hinabol ito ni Ivan Johnson at itong si Kinyahan ay napatakbo na lamang ng mabilis patungo sa mga teammates niya. Sabay, formang aatake ulit itong si JR. Pero si Ivan, eto't nakatigil at tinayuan lamang ang mga taga-Ross. Bukod dyan, eto't meron pa nga yung insidenteng naganap sa pagitan ni Ivan at nitong si Coach Yeng na siyang napasalya niya itong si Coach Yeng sa bench matapos mabangga ni Ivan Johnson na siyang ikinagalit nga ng kampo ng Ross, especially nitong si Coach Yeng Yao. Kaya ang siste nagresulta ng pagpataw ng PBA dito ng multa kung saan pinagmulta si Ivan Johnson ng 150,000 pesos dahil sa pagbangga niya kay Coach Yeng Yao. Siya nga pala, isa din si Paul Lee yung mga panahon na yun sa hindi nakalagpas sa physicality game ng isang Ivan Johnson matapos nitong mabungi o bungian itong si Paul Lee na kung saan natanggalan pa nga ito ng ngipin dahil kay Ivan Johnson. At sa second stint nga sa PBA sa Commissioner's Cup pa din, ibinalik pa rin ng talk and text etong si Ivan Johnson. Kaya lang di pa nga po nag-uumpisa ang conference nakasangkot or nasangkot na nga agad dito sa gulo na kung sa isa sa tune-up game ng talk and text noon napalaban agad si Ivan Johnson dito sa Blackwater player na si JP Eram and Frank Golia. Kaya naman napatawan ito ng 1 game suspension ng liga at pinagmulta ng 50,000 pesos. At pagbalik niya after ng suspension, eto't na-eject na agad siya sa game kontra Meralco Bolts dahil sa pagwaras nga nito sa mukha ni Kelly Nabong
at pagsiko sa mukha nitong si Brian Faundo. Tapos lumapit na noon ang kasalukuyan noong PBA Commissioner na si Chito Narvasa, na kung saan nakasagutan nga itong si Ivan Johnson. Balita noon, naamura di umano ni Johnson ang dating commissioner noon, kaya ilang araw lang ang lumipas na pagdesisyonan agad ang nasabing import na iban habang buhay dito sa PBA. So nung panahon na iyon, maraming ang mga nagreklamo sa naging parusang iyon ng dating commissioner dito kay Ivan Johnson, dahil sa unang-una si Kume ang unang lumapit kay Johnson sa game. Siguro kung hinayaan niya lamang ibang officials, baka hindi sila nagkapalitan ng mga salita mga panahong yon. So balita ngay, kaya nagkaganon, naubos na rin ang pasensya ng dating commissioner dito kay Ivan Johnson, dahil na rin sa di umano'y may nauna na palang pangyayari na nag-walk out di umano itong si Ivan Johnson sa nangyaring import orientation, kung saan itong si Kume, Chito Narvasa, ang siyang nagsasalita. So sa panahong yun, sa naging parusa kay Ivan Johnson na makatulan ba naman ng ban for life sa PBA, umapila ang kampo ng Talk and Text at naging matagumpay naman, kaya naibaba sa 1 season ban na lamang at pinagmulta ng 150,000 pesos. At kinalaunan, nagkausap at nagkaayos na rin naman itong dating commissioner at si Ivan Johnson. So naging okay ang lahat. Pero iyon na lang rin yung huli na nakita pang maglaro si Ivan Johnson sa PBA, dahil after ng stint niya noong 2015 at 2016 Commissioner's Cup, hindi na nga nasundan pa. So ngayong kasalukuyan, sa mga magtatanong, etong si Ivan Johnson ay 41-year-old na, at balitay 2019 pa ang pinakahuling stint ng paglalaro niya, para nga noon sa team ng Hurricanes de Tampico, sa liga nga po yan sa Mexico. So kayo ba, anong kwentong Ivan Johnson ang hindi nyo malilimutang nagawa niya sa PBA? At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel, or pakifollow na rin po kung gusto nyo ang ating mga basketball update. At kung ito may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.